Kasunod ng issue sa ghost at substandard flood control projects, bubuo ang Senado at Kamara ng oversight team na tututok sa mga ginagastosan ng gobyerno. Kabilang sa mga gagawin ang inspeksyon sa mga proyekto. Nakatutok si Ian Cruz. Para higit na matutukan ang implementasyon ng mga proyektong pinagkakagastusan ng gobyerno, sinabi ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na sa unang pagkakataon, babalangkasin ng Senado at Kamara ang isang Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. Kasunod dito ng kontrobersya sa ghost at substandard flood control projects ng DPWH. Maraming gustong tutukan si Gatchalian na magpapaganda umano sa pagbusisi nila ng budget proposals. For example, underspending ng mga agencies, yung foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, yung pagpapagawa ng hospitals, over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefing. Hindi na bago para sa Kamara at Senado ang oversight function. Ginagawa ito para i-monitor o i-review ang implementasyon ng isang batas, programa o mga proyekto ng gobyerno. Kasama sa mga gagawin nila, mag-ocular inspection sa mga proyekto. Iniisip na rin nila na magkaroon ng portal kung saan maaring magsumbong ang publiko, pero hindi raw ito dapat maging duplication ng sumbong sa Pangulo website. Kakausapin ni Gatchalian ang counterpart niya sa Kamara para sa pagbuo ng Joint Oversight Team. Kahapon, pinirmahan ng Pangulo ang 6.793 trillion pesos na national budget. Vinito niya ang 92.5 billion pesos na bahagi ng mahigit 243 billion pesos na unprogrammed funds. Tatlong items ang natira sa unprogrammed appropriations, ang AFP modernization, loan proceeds to foreign assisted projects at risk management. Nasa 11 items, ani Gatchalian, ang nasa unprogrammed appropriations. At siyam dito ang navito ng Pangulo na pawang galing din naman daw sa ehekutibo. Out of the 9 vetoed items, 7 ay nasa NEP, meaning nasa President's budget. Yung dalawa ay proposal rin ng executive through that close collaboration and coordination. No? So yun yung konteksto nito. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga na wala na sa program ay yung sagip. No, that's na tinanggal ng Senado. That's worth about 80 billion. Si presidential sister na si Senadora Amy Marcos, pinunto naman ang umano'y pagbabawas sa mga pondo para sa ilang proyekto, tulad ng pondo para sa Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway at iba pang DPWH projects, habang nadagdagan naman ng pondo para sa kontrobersyal na programa tulad ng Tupad, AIX at iba pa. May kahalintulad naman na batiko si Senador Rodante Marcoleta. Patuloy umano ang pagpapalawig ng mga ayuda tulad ng AIX, Tupad at MyFIF kahit na nabigo naman ang mga programa na mabawasan ang kahirapan at gutom. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng palasyo ukol sa mga sinabi ni Senador Marcos at Marcoleta. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.